Kamusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super ako, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Lindsay. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa lahat ng nakikinig at sumusuporta dito sa Energy FM. Ako nga po pala si Yani. 27 years old at meron po akong ex-boyfriend na 33 years old naman po. He was my first boyfriend. DJ Lindsay, almost 2 years na rin po kaming hiwalay nitong boyfriend ko na to. Pero until now, hindi pa rin po siya mawala-wala sa isip at sa puso ko. Siguro isang factor na rin po yung sa isang workplace lamang po kami. Dahil na rin siguro lagi kaming nagkikita. Kaya medyo mahirap akong makamove on from him. Naghiwalay kami dahil sa ex-girlfriend niya. Inamin naman niya na hindi pa siya totally nakaka-move on mula sa kanilang relasyon noong kami pa. Sobrang nasaktan po ako at nagalit sa kanya dahil naghiwalay kami ng dahil sa past niya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na talagang nag-aaway sila ng malala lately. Hindi naman daw po sila nagkabalikan. At ang balita ko ay tinuldukan na talaga nila yung kanilang relasyon noon pa. May closure na, kumbaga. Hanggang sa lumipas na po yung ilang mga araw, itong ex ko, nauhuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang gustong makipag-ayos. Minsan parang ang lungkot-lungkot niya habang nakatingin sa akin. Ano po bang ibig sabihin nun, DJ Lindsay? Ayaw naman po niya akong kausapin. Ayaw po niyang magsalita. Aaminin ko po na umiiwas din talaga ako dito sa ex ko. Ganun pa man, naghihintay po ako na siya yung unang mag-reach out sa akin. Kaso wala naman po akong natatanggap na tawag o text o chat mula sa kanya. Patingin-tingin lang siya madalas sa akin.
Pero kailangan ko pong aminin sa inyo at sa sarili ko na gustong-gusto ko nang makipag-ayos sa kanya. Kahit magkaibigan lang. Tama po ba yun? Or baka naman dapat hayaan ko na lang na hindi kami magpansinan. Gusto ko lamang po talaga ng clarity and to move on. Sana po mabigyan niyo po ako kahit kaunting advice lamang. Muli, ako si Yani. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hoy, Tutsi Gibara, hindi ka pa dapat pumasok. Masyado ka naman nagmamadali dyan. My goodness ka talaga. Oo, nagmamadaling pasulyap-sulyap. Kakaloka to. By the way, para sa lahat po ng mga kakapasok pa lang mga ma'am, mga sir, sige lang po, pasok lang po. Oo. Ito po ang lihim ng liham. At syempre naman kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Ay, nako. Good morning sa mga hindi pa nakaka-move on sa kanilang mga ex lalo. Wow! Sa kanilang nakalipas, sa kanilang noon. Taray, tagal. 2 years na kayong break pero hindi ka pa rin nakaka-move on. Sa bagay, kanya-kanya namang pacing yan, 'di ba? Kanya-kanya namang development yan. Wow! Character development. Department of Development. Ganun ba? Good morning kay Ate Baby Rodriguez at good morning sa lahat po ng mga nasa bahay po nila, sa lahat po ng mga nasa opisinang nagre-react kahit hindi naman po nagme-message sa atin. Pero napapabulong na lang sa kanilang mga sarili. Ex na eh, babalikan pa. Mga ganyan. Sabi din ni Ate Rosie, good morning. At ayan, may comment na agad si Ate Rosie. Kasi alam mo, mahal ko pang ako baby ko, yung kwento po ni Yani, hindi naman po talaga siya bago sa pandinig nating lahat. It's a story about, being connected pa rin. Attached, yun yung mas magandang term. Attached pa rin sa ating mga exes, 'di ba? Kasi siya attached pa siya sa ex niya, tapos yung ex niya dati attached pa dun sa ex niya. So bakit pa kayo nagkarela-relasyon, 'di ba? Hindi pa pala kayo nakaka-move on sa mga ex ninyo? Nagjowa-jowa na kayo agad? Wow! 'Di ba? So yun naman talaga yung problema kapag alam mo yon, 2 taon. 2 taon sila nang nag-break na. Tapos, hindi pa rin sila nakaka-move on from each other. At ngayon, dahil nga they belong to one workplace lang, sa isang trabaho lamang sila, mahal ko, hindi pa rin nila maiwas-iwasan ng isa't isa. May mga oras na tumitingin pa rin itong ex-lalo dito kay Yani, 'di ba? Yung boyfriend niya dati, tumitingin pa rin dito kay Yani, pasulyap-sulyap. Yun nga lang, ang problema dito, napapahampas tuloy ako. Problema kasi, hindi naman nagme-message, hindi naman tumatawag, hindi man lang nag-chat-chat itong ex na ito kay Yani. So tingin-tingin lang, magtitinginan lang tayo, girl. Wow! Magtitinginan lang tayo, be. Walang mangyayari dyan kung magtitinginan lamang kayo at magsusulyap-sulyapan lamang kayo. Tapos sabi nga ni Tutsi Gibara, pasulyap-sulyap pa, kunwari. Diba? So yun, ang tanong niya sa atin, dapat ba siyang makipag-ayos na kahit as friends lamang? Wow! Mukha mo, friends. Di ba Ate Tessa Batea, mukha mo, friends. Friends lang daw. Diba? Or dapat bang pabayaan niya na lang na hindi sila nag-uusap at para pareho na sila maka-move on from each other. Let us know what you think. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Ilabas mo sa akin yan, mahal ko. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo para kahit paano makatulong din tayo dito kay Yani na ating panggap. Paano nga ba? Madaling-madali lang. Paano? O, punta ka sa Facebook, facebook.com/EnergyFM1067.
That is so madali lang. You just have to go there and then comment there sa live natin. Hindi ka ba talaga maarte, Lindsay? O mag-comment ka lang doon tapos para mabasa natin yan sa radyo, di ba? Good morning sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa East West Bank. Oo, nandiyan na naman sila. O, kamusta naman pahinging pera? Ganyan. Ayan, mabuhay kayo dyan kahit saan mang branch. Pahinging payong. Payong. Hindi nakikinig sila sa atin ngayon. Anywho, at sige, basa tayo ng comment muna. Mahal ko ha. Sabi po sa atin itong isang pangga natin. Sabi ni Jason, minsan kaya nagfe-fail yung relationship ng tao kasi mas pinipili na lang natin skip yung dapat sana ay para sa kanila na. Who knows kung kayo talaga? Why don't you just trust to try to communicate with him? Sabi nga, if it doesn't work, at least we tried. Pag nakita mo ulit na nakatingin sa'yo, give him your sweetest smile. Baka parehas lang kayong naghihintayan. In fairness naman, sabi ni Lyndon Valderrama, basta ako, na-miss ko yung twinkle twinkle voice mo, Brainy Lindsay, like your jokes. Tagal mo kasi nawala. Hoy, hindi pa ako nawawala. Hoy, Lyndon, hindi pa ako nawawala. Saan ka nagpupunta dyan at hindi mo ako naririnig? Hindi pa ako nawawala, mawawala pa lang ako. Sa radyo, kayo naman, pero babalik din ako. Masyado kayong masaya dyan, ha? Sabi ni Arch, ang hirap magkaroon po ng karelasyon na kasama sa work talaga. Absence makes the heart grow fonder, so you need that space away from that person to appreciate him more. Anyway, yung pagtingin-tingin ng ex mo sa'yo is probably panghinayang. No need for more clarity. That ship has sailed already since you broke up with him. Ito'y isang mistulang yugto lamang sa iyong book of life. That is so true. Mahirap naman talaga na experience mo magkaroon ng jowa sa workplace, as in boyfriend sa trabaho o girlfriend sa trabaho. Wow! Dahil lahat ng ginagawa mo, kitang-kita niya. Kung sino kausapin mo, naku, talagang kitang-kita niya. O, diba? So, mahirap din kapag yung jowa mo kasama mo sa trabaho. Parang wala na kayong breathing space. Like lahat ng action nakikita ninyong dalawa, pag uwi ninyo sa bahay, kayo pa rin yung magkasama. Ay, para kayong 'di ba? May shadow ng isa't isa. Para kayong anino ng isa't isa. Well, para sa iba lang 'yon. Pero sa iba naman wala namang problema, 'di ba? Thank you very much, Arch. Sabi ni Pambansang Opa Bunagan. Good morning, DJ Lindsay. Huwag mo nang pansinin, girl, pag ex na. Move on mula dito sa South Korea. God bless, saranghae. Kamusta kayo dyan? Sabi ni Bianca Ashley, paano ba magpadala ng letter? Punta ka sa page ko, facebook.com/Lindsay1067 Ashley ha. Si Bianca Ashley. Tapos, hihintayin ko yung iyong message or yung iyong letter. Okay? Sabi ni Tessa Mateo, move on na te. Mas maraming fish sa ocean at maraming pagkakataon makilala ang true love mo. Aww. Sobrang sweet naman that message. Sabi ni Ate Baby Rodriguez, kay letter sender, hayaan mong ganyan na lang kayo, friends. Kesa kung kayo ulit, may masasaktan pa. Wow! Ay, nako. Ano pang sabi dito? Si Eliza, good morning DJ Lindsay. Pakita mo na lang sa ex mo na ito lang yung sinayang mo. Shoutout naman from Japan. Ay, nako, ang dami nating comments, diba? Pero kasi kung ako lang yan ha, maglaway ka ngayon. Charot. Ay, hindi. Kasi wala namang, pwede kasing sobrang blunt nung pagtingin-tinginan lang, 'di ba? Aminin mo 'yan. Ang daming meaning noon, ang daming pwede mangyari sa mga tingin-tingin lang. Pero kasi ang pinaka-green flag sa akin, mahal ko, is after nung tingin, may follow-up ba na message man lang, na tawag man lang, na chat man lang? Kasi parang walang effort, bakla. So ano, tinetest ka lang niya? Kung mapafall ka na naman sa mga patingin-tingin niya. Pero, 'di ba, alalahanin mo yung dahilan kung ba't kayo nag-break. Kasi hindi pa siya nakaka-move on. So kahit hindi niya sabihin or kahit hindi niya iparamdam, parang panloloko na rin yun sa'yo, 'di ba? Parang para sa akin lang, i-honor mo naman kung ano ako. Irespeto mo naman kung ano ako. Naghahanap lang ako ng term or ng action pala, hindi term. Naghahanap lang ako ng act kung saan pwede kong sabihin na, gusto ka pa nito. Wow! Bet ka pa niya. Kasi ang dali naman tumitig-titig lang, 'di ba? Minsan talent yan ng mga lalaki. Yung tititigan ka lang, tapos tayo naman dahil
Tinignan niya ako, bakla. Grabe naman, tinititigan niya ako. Kilig na kilig naman tayo, mga girls, di ba? So, minsan talent nila yan. So, kapag na-fall ka doon, naging marupok ka doon sa part na yon, wala. Tama na, ang pinagbila ng sibuyas na payat. So, ang daling tumingin. Sabi ko nga, ang daling tumingin, ang daling sumulya. Pero, what comes after that, di ba? Anong after nun? Kasi kung walang effort, di wala, magtitigan lang kayong dalawa. Again, para sa akin lang naman to. Hindi ko naman sinasabi na gayahin mo rin. Pero para sa akin kasi, ano mangyayari kung titigan niya ako? O, alangan naman ako na naman yung mag-first move. Ikaw na naman yung mag-first move. Ikaw nga yung nasaktan dahil hindi pa siya nakaka-move on dun sa ex niya. So, puro ikaw na lang. Baka mamaya sabihin niya, hindi naman ako yung unang nagparamdam, siya naman eh. Wow! Ang tibay naman talaga. So, para sa akin lang naman yon. Again, 'di ba? Para sa akin lang yon. Hintayin mo na siya yung mag-first move sa'yo. 'Di ba? Kung titigan ka niya, di tingnan mo din, pero not for too long, ha? Alam mo yung titig na parang napadaplis lang na tingin? O, huwag ka makikipagtitigan ng matagalan kasi that will give him the signal na, ay, okay ulit tong alam mo yun, okay ulit to, engaged na ulit siya sa akin. I mean, alam mo yun, kumbaga, kinain. Huy, hindi kinain. Nahulog ka sa patibong niya kasi nakipagtitigan ka sa kanya. Oo, minsan style lang nila yan, okay? So, tingin-tingin ka lang, mga short time tingin lang. Tapos, look away. Tapos alis ka dyan sa pwesto mo. Wow! Diba, ano ka naman minsan? Ang tawag, di ba, habol ka naman minsan. Ganyan. Hindi yung bigay todo ka agad. Ikaw na ngayon nasaktan, ikaw na ngayon niloko, tapos ikaw pa yung mag-first move. Bakit? Sabi dito ni Nashreen, ako nga ex ko, add ako sa Facebook, pero hindi ko in-accept kasi may boyfriend na ako. Taray. Sabi ni Ate Rosie, magpaganda ka lalo, hayaan mo siyang maduling kakatitig. Taray mo talaga dyan natin. Oo. Again, ang daling makipagtitigan, yun lang ang pwede kong sabihin. Kung ako yung nandyan sa part na yan, hihintayin kong mag-first move siya. Hintayin mo bakla na mag-first move yan. 'Di ba? Kasi ang daling tumitig, ang daling tumingin. 'Di ba? Minsan pa-charming lang yung mga ganyan. Pa-fall nga. Tingnan kung ma-fall ka dun sa trap nila. O, ikaw, konti na lang ma-fall ka na. Naku, ikaw na naman ang talo dyan. But this time, be wiser. 'Di ba? Use your brain. Darating yung panahon naman, malalaman natin kung interesado pa rin siya sa'yo. Wow! Tandaan mo, ikaw yung nasaktan. 'Di ba? Wala namang problema if you wanna be friends with him. Darating ang panahon, magiging okay na ang lahat, magiging light ang lahat sa inyo. Alam mo, darating yung pagkakataon and you don't have to work so hard for that pagkakataon to arise. No? Na bigla na lang kayo mag-uusap. Bigla na lang, oo. At hindi kinakailangan ng effort na malala para mag-usap kayong dalawa. Bigla na lang mag-occur yung pagkakataon na yun. Without knowing it, diba? Wow! Pero ikaw, doon sa part na, dapat ba ikaw yung mag-first move? Dapat ba ikaw yung unang kumuusap? It's a no for me. Yaan mo na muna siya. Total, ginusto niya naman yun eh. Diba? Na to stick with the ex-girlfriend pa din. Kasi ginusto niya naman yun eh. Hindi pabayaan mo siya. Aww. Ikaw, gandahan mo yung sarili mo lalo. Be smarter. Ipakita mo sa kanya na masaya ka kahit wala siya sa piling mo. Alam mo ba isang trick na yan? Mas hinahabol tayo ng lalaki pag nakikita nila na masaya tayo nang wala sila. Yahoo! Alam nyo ba yun, girls? Yan na naman tayo eh. Mas attractive yun, yung move na yun para sa mga lalaki. Kapag nakikita nila na, ay, ba't parang ang saya-saya niya kahit wala naman ako. Parang hindi ako yung dahilan ng kasiyahan niya. Wow! Mas maghahabol yan. Mas magiging, magwa-wonder sila anong nagpapasaya sa'yo, sinong nagpapasaya sa'yo, bakit sobrang saya mo, hindi ka naman ganyan dati nung kayo. So if I were you, be happy. Be beautiful, be happy, diba? Better yourself. The next time natitigan ka niya, makipagtitigan ka for a short time, tas look away. Sabay alis. Magmaganda ka because you deserve it. Wow! Ikaw din man, di ba? Siya yung dahilan kung bakit kayo nag-break. Edi hayaan mo siya. Okay ah! Ganun lang yun. 9:27
6:37 na po ng nagmamagandang umaga. O hala, Tutsi Guevara, pasok. Ngayon ka pumasok. Oo. Hindi yung kanina magsasalita pa lang ako. Tumutugtog ka na agad. Good morning kay Wapo ako. Tsaka kay John Chris. At tsaka si Ate Ann. Nakikinig sa atin. Ganun din si... Sino pa yung mga nakikinig sa atin? O basta lahat kayo na nandyan. Gandang umaga sa inyo. Jeff! Hello! Pag may iba akong nadaan